winter na winter dito. Pero ako parang hindi winter. Ang aking morning for devotions for today ay mababasa po siya sa John 14 verse 1 to 14. Si Jesus ang daan tungo sa Ama. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employers. Thank you Lord sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan at mga pastors na naging instrumento para ako ay matuto magpayag na inyong salita. I pray Lord na ang mga manunood, lalo na po yung mga baguhan, ay tumimo sa kanila ang aking i-share for today. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. Ang ginaw dito pero sa akin parang wala lang. So, sabi po dito, si Jesus ang daan tungo sa Ama. Huwag mabagabag ang iyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya na rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar ng aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi nakarating sa Ama kundi sa pamamagitan hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama mula ngayon. Siya ay inyong nakilala at siya ay inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami na may masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? Ang nakikita sa akin ay nakakakita sa Ama. Paano mong nasabi ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumasampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi ay sumasampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakila ang gawa lalong dakila ang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay malulahati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, totoo po ito talaga. Kung titignan niyo po ang ating buhay, kung makikita niyo po yung mga iba't ibang mga pastors, mga talagang servant of the Lord, ay hindi po lagi is pastor or preacher. Alam niyo po minsan, sa kakabasa po natin ng Biblia, kahit wala po tayong ministry sa simbahan, napapansin nyo guys na yung kalooban nyo is panatag. Ang ibig sabihin, pagka ang kalooban mo, kahit in the midst of challenge is panatag, ibig sabihin nun, ang naghahari sa puso mo ay ang salita ng Panginoon. Dahil sabi nga dito, sinasabi ko sa kanya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko.
Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama mula sa gayon at siya'y nakikilala sa inyong nakikita. So ito pong talagang sumampalataya tayo sa nag-iisang tagapagligtas na sinugo ng ating Panginoon na ang kanyang anak na si Jesucristo. At sabi dito, ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya sa akin ay gagawin din ng mga gawang aking ginagawa, at lalong dakila ang kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko, upang ang Ama ay maluhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. O, kita mo niyo po, alam niyo po, mabisa po talaga ito pagka tayo po talaga ay nasa Panginoon. Kahit po sa umpisa po talaga is akala natin ang buhay natin ay walang patutunguhan, but sabi nga po ang pangako ng Panginoon, ang sinumang nananampalataya, alam niyo po yung pananampalataya is makikita po talaga yung ating Christ likeness. Isa po yun yung payapaang buhay, hindi talaga naninira sa kapwa. Alam niyo po ang Christ likeness na tinatawag is yun, ang passion po niya is to save the lost, di ba? May kanta na ang Panginoon ay bumaba sa lupa, i-save ang mga lost souls. Hindi po siya naparito sa mga matutuwid. Alam niyo po yung sa henerasyon natin ngayon, kung talaga po tayo aware or talaga po tayong nagbabasa ng Panginoon, ma-identify po natin yung mga Pharisaic, modern Pharisaic at hindi. Alam niyo po yung mga Pharisaic, modern Pharisaic, ano po yan, malalaking congregation yan. Pero wag ka, pag pumasok ka doon, ganito. So, ang title nila is Jesus Loves You. Pero pag pumasok ka nila sa kanilang congregation, ito. Nakakapagtaka nga po si Jesus Christ, ang talagang the greatest commands niya is love. Love one another. Love yun. Love talaga. If the greatest command is love. Di po ba? Pero pagdating mo sa mga iba't ibang congregation, ito ka. But kaya ko nga po laging sinasabi na magbasa po tayo ng Bible, dahil alam niyo po, ang totoong ministry po, individually po yan. Unang-unang, pag natuto ka po ito, kahit anong gawin sa'yo ng kapwa mo, kahit anong paninira sa'yo, as long as you know where you are belong, it doesn't matter kung ano po yung sasabihin nila, dahil po ang kapayapaan po ng buhay ang tanging pinakayaman sa ating lahat. Ako po, nung natuto po ako dito, the more natuto ako dito, syempre the more challenge, but lagi kong tinatandaan na yung gusto kong marinig ay ang salita ng Panginoon, hindi yung salita ng mga tao. Dahil ang salita ng mga tao, lalo na yung mga mapanghusga, lagi na lang malika. Pero ang Panginoon po, ang sasabihin niya, a good job, well done, my faithful servant. Yun po ang aking talagang goal. Yung sabihin sa akin ng Panginoon, yung faithful servant, yun po ang tanging isa kong goal. Kaya po, no matter what happen, no matter how small ways ng aking paglilingkod sa Panginoon mula sa kalitiitan, alam niyo po yung ministry ng Panginoon is He's not all about lagi ka nalang giving sa iba. It's all about how you discipline your life, yourself. Sabi nga po, bago mo alisin ang muta ng iyong kapatid, manalamin ka muna, maghilamos ka muna. Ganon din po sa spiritual. Ang pamantayan po talaga ng ating paglilingkod sa Panginoon ay makikita po muna sa ating mga sarili. Hindi po, pangalawa na lang po sa iba, sa simbahan, sa amo. But most of the time, tayo pong mga OFW, alam niyo po, ang ating talagang pinaka-ministry in everyday life, makisama ng maayos sa ating mga amo. Kahit ano pang sabihin nila sa atin, alam niyo, sasabihin na lang natin, praise the Lord. Bakit? Kasi
ang presence ni Lord ay makikita sa atin sa pamamagitan ng ating how the way to response kung ano man po sasabihin ng ating mga apo. Kunwari, lagi ka nalang pinapagalitan araw-araw. Alam mo kapatid, ang the best response can is smile and thank you Lord. So hanggang dito na lamang po at sana'y magbasa din po kayo dahil ito po yung ating spiritual vitamins individually. Alam niyo po pag natuto po kayo dito, kahit wala po kayong pera, kahit wala po kayong boyfriend, kahit hiniwalayin kayo ng asawa mo, as long as yung may peaceful kayo na po yun. So have a nice day everyone. Bye bye.